kagandahan dito sa probinsya. Talagang ito ang hinahanap-hanap kong lugar kasi malinis ang hangin. Kaya tumagal kami sa Cavite. Talagang hindi talaga mawala sa puso ko ang lugar na to. Kasi dito kami pinanganak. Umalis kami rito, 8 kaming magkakapatid. Sa 7, dito lahat pinanganak. Yung bunso na lang namin ang doon sa bagong baryong tinitirhan namin. Kaya sanay ako rito. Ano pa to noon? Makahoy pa. Nag-aaral kami noon, elementary. Ang napakahirap dito noon, ang pagpaligo sa umaga. Kasi pag makahoy ang tubig sa umaga, lalo December, nausok-usok yung ibabaw. Kaya pag losong isab, ahon. Pag sabon, losong isab, ahon naman. Mabilisan, hindi ka makatagal. Ngayon pero malinis pa yung tubig, malinis pa. Kay kulang naman nakatira dyan sa una. Hanggang ngayon naman malinis pa rin naman. So ngayon, pero yung tubig hindi na ganong malamig sa umaga, hindi tulad noon pag makahoy, halos yung ilog na anuhan niya ng nakubira ng mga dahon, malamig ang tubig. Ngayon malilit na lang kahoy. Pero ang tubig okay pa, malinis pa. Hindi ko pa ipapatalo itong lugar namin. Bicol, Camarines Sur. Sa tuwing tag-araw noon sa Cavite, natutulog ako pagising ko, puro pawis yan. Yung sinasaping ko ng plywood, akala mo binuhos ang tubig. Ay, ayaw ko na. Uwi na tayo ng probinsya. Dito, papawisan ka lang sa trabaho, okay lang. Papawisan ka, malinis yung katawan mo. Doon, naglalagkit. Tabi kasi kami ng kalsada noon, highway. Yung usok, pinawisan ka, yung mga usok, kapit sa katawan. Kahit anong paligo mo, libag pa rin. Okay guys, maraming salamat sa inyong panonood. Maganda yung trabaho namin dyan mo ngayon, makulimlim. Talagang nagbabadya na ng taniman to. Salamat God. Salamat po sa inyo. Lambot na lupa na. 2 tanim, tamang-tama. May laman na yung mais, paspasan naman trabaho, palay. Hindi na buhay namin dito ni Nimps. Tanim na lang. Kaya panalangin ko lagi sa Diyos. Ang panahon, templado, init ulan. Yan maganda. Pati yung taong nagtatrabaho. Oo. Sana hindi magkasakit. Hanggat sa ito kasi lupa na ito sinasakin namin ni Nimps. Sa mga nanay ito. Yung iba kong kapatid, nasa Maynila, Laguna, nag-aaral yung mga anak nila, kaya hindi pa sila makauwi rito. Kaya ako muna ang nagsasaka nito. Yung kapatid ko isa doon din banda. Halos 2 lang kami nagsasaka nito. Siguro pag nakauwi na sila dito, yun. Maghati-hati na kami nito kasi nakaparte na to sa mga magkakapatid namin. Yung gusto ng pag nandito na sila, sasakahin na nila na yung kanila rin. Medyo palit na yung sasakahin. Yung iba naman kasi babae, yung mga asawa nila wala din hilig sa lupa. Kaya ako pa rin ang sasaka noon kasi maliit pa sanay na ako sa pag-araro, kaya hanggang ngayon, hanggat sa kaya ko pa, sige lang banat namin dito ni John. Pero mamaya ka na lulublog ha. Paano? Mainit na yung alaga ko. Hop. Akala niya lulublob na siya eh. Tika. Hindi pa naman. Kaya mo pa yan. Mamaya na pag uminit ko. Hindi ka naman lulublob ka agad yan kaya malamig pa ang tubig. Si Pipo. Laging nagluluha. Wawa naman si Pipo. Guys, si Pipo, 2 buwan na yan. Pero nung wala pang 1 buwan, ako na Nubita, wala pang 1 buwan, inaalagaan ko na yan kasi yung nanay niya walang gatas. Ngayon, ang liit niya tuloy. Gutom na to.
Ros, Ray. Hanip na yan pag wala kasing trabaho. Ito naman si Nobita. Tunganga ng tunganga. Si Marga naghihintay. Nabigyan na to ng tinapay eh. Oh, si Jumbo. Nagutom na rin. Pero maaga pa, alas 3 pa lang ng madaling araw. Sinugan na yan para bago siya magtrabaho, nakakain na rin. Kumukulot yan mo. Bakit? Ha? Gutom na? Kumain ka naman kagabi? Back to work na si Jumbo. Yan guys. Patuloy namin trabaho namin Jumbo habang makulimlim ngayon. Maganda yung araw ngayon, makulimlim. Maganda magtrabaho sa bukid para hindi ganong pagod yung tao, pati yung kalabaw. Sige Jumbo, bila. Itong. Larguhan guys. 2 pilapil na mahaba. Larguhan sila kung mag-araro. Pagkatapos nito, pag nakatanim na kami dito, ito naman isusunod niya. Handa na yan para sa pag-enroll ng 2 kong binata. Ngayong enrollment, magka-college na sila. Kaya kailangan mag-double time kami sa pagtrabaho. Pasalamat kaming mag-asawa kasi yung 2 nakapasa sa university papasukan nila. Thank you Lord. Pero may isa pa silang dapat pasahan. Interview. Pag nakapasa sila dun sa interview, yun. Papasukan kasi nilang university yung walang tuition. Kaya dadaan ka talaga sa butas ng karayom. Yung talagang paghihirapan mo. Unang-unang requirement, kailangan maipasa mo yung exam. Pangalawa, yung interview. Pangatlo, yung grades. Kampante naman ako dun sa grades ng 2 ko. Nakita ko na yung grades nila. Sa mga bago lang po sa aking channel, sa mga hindi pa nakakaalam, kaming mag-asawa, 3 po ang anak namin. Panganay namin babae, may asawa na, may 2 na ring anak. Dati, sa bahay namin nakatira, pero ngayon, bumalik sila ng Palawan. Si Jumbo. Hindi mo yung balat ng kape. Tinaanan ako ni Jumbo ah. Nasaan na ba tayo? Nawala ako dun. Paglingon ko kasi si Jumbo, halos katabi ko na. Yung panganay kong anak babae, may asawa na rin. May 2 ring anak na parehas din babae. Ngayon, nandun sila sa Palawan. Sa totoo lang, ayaw sana naming lumayo pa sila sa amin kasi ang anak nga namin 3 lang. Gusto sana namin magkasama-sama kami. Nakakalungkot kasi tingin ko hindi ganun kaganda ang kalagayan nila doon. Pati yung mga apo ko, kaso ang asawa ng anak ko parang doon yata gustong tumira. Ngayong pasukan, magka-college na sila. Kaya double time kami sa lahat ng trabaho. Kailangan makadalawang tanim kami ng mais. O kaya kahit isa lang basta tumama. Okay na yun. Dahil tuition naman yung pinasukan nila. Kaso nga lang, kailangan lahat ng test may pasa nila. Yung isang test na ipasa na nila, meron pang isa. Yung panghuli, yung grades, kailangan umabot dun sa
rate na gusto ng school. Ayun na kami. Hilamot mo.